Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang That Time I Got Reincarnated as a Slime. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Isang kaawa-awang lalaki na walang girlfriend ay napunta sa ibang mundo at naging pinakamalakas na slime. Nagsimula ang That Time I Got Reincarnated as a Slime sa pamamagitan ng pag-introduce sa isang 37 anyos na binata na nagngangalang Makami Satoru na nagtatrabaho bilang isang ordinaryong kontratista sa isang firm pagkatapos niyang makapagtapos ng kolehiyo. Ngunit kahit na si Satoru ay nabuhay ng isang perpektong buhay na may magandang sweldo galing sa isang malaking kumpanya, wala pa rin siyang girlfriend hanggang ngayon. Noong araw na iyon ay nakilala ni Satoru ang kanyang junior na nagngangalang Tamura na nakikipag-date sa isang babae na nagngangalang Soatari Miho. Inanyayahan ni Tamura si Satoru na sabay na kumain ng tanghalian habang tinatalakay ang mga bagay sa opisina. Ngunit habang papunta sila sa restaurant ay biglang sumulpot ang isang magnanakaw mula sa kabilang side at tumakbo papunta sa kanila na may hawak na kutsilyo. Nang makitang malapit ng patayin si Tamura ng tulisan, mabilis na kumilos si Satoru at agad na tinulak ang katawan ni Tamura para mailigtas ito. Ngunit, dahil sa ginawa niyang iyon, nasugatan ng husto si Satoru dahil sa isang saksak ng kutsilyo na kanyang natamo, at si Satoru, na nawalan na ng maraming dugo, ay unti-unting nawawalan ng malay. Sa huling sandali, nakarinig si Satoru ng misteryosong boses na mirakulong nagbigay sa kanya ng iba't ibang kapangyarihan batay sa lahat ng huling salita na sinabi niya. Bilang resulta, may iba't ibang resistance si Satoru sa heat, cold, stab, physical attack, may pain nullification din, at attack powers gaya ng predator skills hanggang sa sage skills. Pagkamatay ni Satoru ay natagpuan niya na lang ang kanyang sarili na napunta sa ibang mundo kung saan siya ay nag-transform bilang bulag na slime na nakakulong sa isang kuweba. Sinubukan ni Satoru na mag-adapt sa kanyang bagong katawan at kapaligiran hanggang sa sinimulan niyang lamunin ang iba't ibang halaman sa lugar na iyon at ginawang gamot. Naintindihan niya rin ang kapangyarihang taglay niya pagkatapos ipaliwanag sa kanya ng system ang lahat. Sa kuweba, sinubukan ni Satoru na mabuhay sa pamamagitan ng pag-absorb ng mga mahiwagang kristal na matatagpuan sa loob ng kuweba hanggang sa hindi sinasadyang mahulog siya sa lawa at makakuha ng bagong skill sa anyo ng water pressure propulsion. Pagkatapos nito, nakilala ni Satoru ang isang higanteng dragon na nagngangalang Veldora. Inalok siya ni Veldora na ibabalik nito ang kanyang paningin na nawala sa kondisyon na kailangan niyang samahan ang dragon ng mahabang panahon. Pumayag si Satoru sa alok at binigyan siya ng dragon ng magic perception skill na nagpapahintulot sa kanya na makakita ulit. Matapos mapagtanto ang kakaiba at katalinuhan na taglay ni Satoru, tinanong siya ni Veldora kung paano siya nakulong sa kuweba. Matapos marinig ang tungkol sa kwento ng pag-reincarnate ni Satoru sa mundong ito, kinuwento rin naman ni Veldora ang rason kung bakit din siya naroon. Si Veldora ay inatake at natalo ng isang reincarnated hero rin. Nag-activate ito ng Immortal Prison skill at ikinulong siya sa kuweba. Nang marinig iyon, balak ni Satoru na pag-isahin ang kanilang lakas upang makalabas sila sa kuweba. Pagkatapos nilang pag-isahin ang kanilang mga katawan at kapangyarihan, bininyagan nila ang isa't isa sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong pangalan. Pinangalanan ni Veldora si Satoru ng Rimuru Tempest, at pinangalanan naman ni Satoru si Veldora ng Veldora Tempest. Ang balita ng pagkawala ni Veldora sa kuweba na matatagpuan sa loob ng malaking kagubatan ng Jura ay nagpasindak sa iba't ibang kaharian sa paligid. Isa sa mga kaharian na naapektuhan sa balitang ito ay ang Bluemond Kingdom na pinamumunuan ng Bluemond King kasama ang Guildmaster na nagngangalang Fuse. Upang malampasan ang krisis na ito, nagpadala si Fuse ng ilang adventurer upang imbestigahan ang kuweba at alamin kung nasaan si Veldora. Sa kabilang banda, si Rimuru na natanggap ang kapangyarihan ni Veldora ay nagsimulang labanan ang iba't ibang mga halimaw tulad ng mga higanteng itim na ahas, mga armosaur, mga itim na gagamba hanggang sa mga higanteng paniki upang makakuha ng mga bagong kasanayan. Di nagtagal pagkatapos mahanap ni Rimuru ang pintuan ng kuweba, biglang binuksan ng tatlong adventurer na pinadala ni Fuse ang pinto at sinamantala ni Rimuru ang pagkakataon na ito para makalabas ng kuweba. Matapos matagumpay na makalabas sa kuweba, nakilala ni Rimuru ang isang grupo ng mga goblin na inakmang atakehin siya dahil sa takot ng mga ito sa presensya ni Rimuru sa gubat na kanilang tinitirhan. Sinubukan ni Rimuru na kumbinsihin sila na hindi niya sasaktan ang mga ito at nagsimulang makipag-usap sa kanila.
Matapos mapagtanto na si Rimuru ay hindi isang masamang slime, ang mga goblin ay humingi ng tulong sa kanya upang tulungan silang salakayin ang mga direwolf na sumisira sa kanilang kagubatan. Kaya pala humingi ng tulong ang mga goblin kay Rimuru dahil naramdaman nila ang aura of immense power galing dito, kaya naniniwala silang matutulungan sila ni Rimuru na talunin ang mga direwolf. Sinabi rin ng mga goblin na handa silang maging pinuno si Rimuru kung magtagumpay ito sa pagtulong sa kanila sa pagsibak sa mga direwolves sa kagubatan. Pagkatapos ay nagplano na si Rimuru na tulungan ang mga goblin, sinimulan niya sa pag-encourage sa kanila, pagpapagaling sa mga goblins na nasugatan sa unang pag-atake, at pagbuo ng diskarte para sa susunod na pag-atake. Noong gabing iyon, hinarap ni Rimuru ang mga direwolf na akmang sasalakayin ang mga goblin at sinubukan na makipag-peace talk sa mga ito, nagbabasakaling malutas ang problemang ito nang walang digmaan. Gayunpaman, dahil tinanggihan ng pinuno ng direwolves ang alok, isang digmaan sa pagitan nila ay hindi maiwasan, kaya sinimulan ni Rimuru na idirekta ang mga goblin na atikihin ang mga direwolf. Dahil sa laban, ilang direwolf ang nasugatan at ang pinuno ng direwolves ay napatay ng cutting string trap na dati nang inihanda ni Rimuru. Pagkatapos nito, ginamit ni Rimuru ang kanyang skill na mag-transform sa anyo ng direwolves leader para mapasurrender ang mga natitirang direwolf. Dahil dito matagumpay na naresolba ang awayan sa pagitan ng mga goblin at ng mga direwolf, at si Rimuru ay nagawang pagsamahin sila sa isang grupo. Kinabukasan, tinanong sila ni Rimuru ng kanilang mga pangalan, at ang sagot ng Goblin Chief ay wala silang mga pangalan dahil ang mga nilalang na tulad nila ay maaaring mag-usap gamit ang telepathy. Nang marinig iyon, nagkusa si Rimuru na bigyan sila ng mga pangalan para siya ay maging mas malapit sa kanila at para rin madaling tawagin. Pagkatapos ay pinangalanan ni Rimuru ang pinuno ng mga goblin na Rigger at ang iba pang mga goblin na sina Gobta, Gobji, Gobs, Gonzo at Haruna. Pagkatapos ay binigyan naman ni Rimuru ang direwolf alpha ng pangalang Ranga. Pero dahil sa pagbibigay ng pangalan ni Rimuru sa mga goblin at direwolf, naubos ang kanyang enerhiya at nawalan siya ng malay. Ang pagbibigay ng pangalan ay katumbas ng pagbinyag sa mga ito. Sila ngayon ay may kakayahang mag-grow at maging mas malakas. Pagkagising ni Rimuru, inihayag niya ang ilang mahahalagang alituntunin para sa mga direwolf at goblin. Sa alituntuning iyon, binanggit niya na hindi nila dapat salakayin ang mga tao, huwag nilang hamakin ang ibang lahi, at hindi dapat nila patayin ang kanilang kapwa. Matapos niyang maisawalat ang lahat ng mga alituntunin, hinirang ni Rimuru si Rigor na mamuno sa pangkat ng goblins at direwolves upang magtatag ng isang nayon sa kagubatan. Ngunit nahihirapan silang magtayo ng mga gusali at infrastruktura dahil ang mga goblin at direwolf ay wala pa ring kakayahan at kaalaman sa pagtatayo ng gusali. Pinayuhan ni Rigor si Rimuru na pumunta sa Dwarfgon Kingdom para humingi ng tulong sa mga dwarf na eksperto sa pagtatayo ng mga gusali at pagpapanday ng bakal. Matapos marinig ang mungkahi ni Rigor, nagpasya si Rimuru na pumunta sa kaharian ng Dwarfgon kasama si Ranga, Gobta, Rigor at ilan pang miyembro ng goblins habang ang iba pang miyembro ng goblins at direwolves ay magbabantay sa kanilang lugar. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nagpahinga sila sandali sa pampang ng Amelia River para makapagpahinga. Kinagabihan, nakatanggap si Rimuru ng impormasyon na ang kaharian ng Dwarfgon ay pinamumunuan ng isang human king na nagngangalang Gazel na lumikha ng isang liberal system sa kaharian. Pagkarating sa gate ng Dwarfgon Kingdom, inutusan ni Rimuru si Ranga at ang iba pa na maghintay sa kagubatan habang sila ni Gobta ay papasok sa loob. Habang nasa security checkline, nakipag-away si Rimuru sa dalawang lalaki na nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Bilang resulta, sina Rimuru at Gobta ay nahuli ng Dwarfgon Royal Security Officers at ikinulong sa Royal Prison. Sa loob ng selda ng bilangguan, narinig ni Rimuru na may umaatake na Armorosaurus monster sa border ng kaharian, kaya nag-alok siya ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang healing potion upang gamutin ang mga nasugatang dwarf. Ang Royal Prison Guard na nagngangalang Kaido ay nakatanggap din ng potion kaya nagpasya ito na palayain sina Rimuru at Gobta. Dagdag pa na ang tulong na ibinigay ni Rimuru ay nagligtas sa 3 dwarf sa kanilang kaharian. Bilang pasasalamat, ipinakilala ni Kaido si Rimuru sa isang panday na nagngangalang Kaijin para pagtanungan tungkol sa pagtatayo ng infrastruktura sa kanilang lugar at pati na rin sa 3 dwarf na iniligtas ni Rimuru.
Ngunit hindi matulungan ni Kaijin si Rimuro dahil mayroon pa siyang ilang tungkulin sa Royal Minister na may pangalang Festa na gumawa ng mga sandata at espada at mangolekta ng mga kristal na bato upang makagawa ng mga sandata. Nang marinig ito, binigyan ni Rimuro si Kaijin ng isang bukol ng kristal na dati niyang nakolekta sa kuweba sa pag-asang tutulungan siya ni Kaijin. Pagkatapos ay tinulungan niya si Kaijin na kumpletuhin ang isang sandata sa pamamagitan ng pagkopya sa sandata na dati niyang ginawa. Sa gabi, dinala ni Kaijin si Rimuro sa isang tavern para uminom at magsaya habang ipinakilala siya sa isang babaeng manghuhula. Binanggit ng babaeng manghuhula na makakatagpo si Rimuro ng isang babae mula sa ibang mundo sa hinaharap, at ang babaeng iyon ang magiging soulmate niya. Sa kalagitnaan ng pagsasaya, biglang sumulpot si Festa na may mayabang na ugali at ininsulto sina Kaijin at Rimuro bilang mga lowly being. Matapos marinig ang mga salita ni Festa, nakaramdam ng galit si Kaijin at agad niya itong binugbog. Bilang resulta, sina Rimuro at Kaijin ay ikinulong sa Royal Prison upang litisan sa harap ni Haring Gazel kinabukasan. Habang nasa bilangguan, nagpa siya si Kaijin at ang tatlong dwarf na nagtatrabaho para sa kanya na tulungan si Rimuro at sumama sa kanya sa malaking kagubatan sa village ng Jura. Sa sumunod na araw, si Rimuro at ang iba ay nasa korte sa harap ni Haring Gazel upang magpasya kung sila ay parurusahan o hindi. Sinuhulan naman ni Festa ang defense attorney ni Kaijin upang mak-order ito at magmukhang guilty sa harap ni Haring Gazel. Sa kabutihang palad, si Haring Gazel, na nalaman ang nangyari, ay nagpasya na palayain si Kaijin at ang iba pa. Pagkawala ni Kaijin at ng iba pa, agad na pinagalitan ni Haring Gazel si Festa dahil sa paninira nito kay Rimuro, ang taong tumulong sa kaharian ng Dwarfgun gamit ang healing potions. Samantala, sa Bluemont Kingdom, nakatanggap si Fuse ng ulat mula sa tatlong adventurer na kanilang ipinadala sa Kuwebang Bato, na sina Caval, Aaron, at Guido. Matapos makatanggap ng ulat mula sa kanila, muli silang ipinadala ni Fuse upang siyasatin ang kagubatan ng Jura dahil maaaring nagtatago si Valdora sa paligid nito. Nang malapit nang umalis sina Caval, Guido at Aaron patungo sa Jura Forest, nakilala nila ang isang nakamaskara na babae na nagngangalang Shazon na gustong sumama sa kanila. Sa kabilang banda, bumalik si Rimuro at ang iba pa sa kanilang village kasama ang mga dwarf na may abilidad bilang karpintero at panday. Sa tulong nila, natuto ang mga goblin ng mga diskarte sa paggawa ng iba't ibang infrastruktura at gusali sa kanilang village. Naging mas mabilis ang pag-unlad ng village dahil sa ngayong kakayahan ng mga goblin. Habang nagpapatrol naman si Rimuro kasama si Gobta, lumapit sa kanya si Rieger at iniulat na may ilang tao na nakapasok sa Jura Forest. Ang mga taong tinutukoy ni Rieger ay ang tatlong adventurer mula sa Bluemont Kingdom na pinadala ni Fuse at kasalukuyang hinahabol sila ng isang grupo ng mga giant ant monster. Matapos makabuo ng distansya mula sa mga monster ay biglang huminto si Shazo at agad na lumaban sa mga ito gamit ang kapangyarihan ng Fire Sword hanggang sa mapatay niya ang lahat. Ngunit nung inakala ni Shazo na tapos na ang laban, isang giant ant monster na buhay pa pala ang biglang sumalakay sa kanya mula sa likuran. Saktong dumating si Rimuro at agad na pinakawalan ang kanyang makapangyarihang kakayahan para iligtas si Shazo. Pagkatapos ay inanyayahan ni Rimuro si Shazo at ang tatlong Bluemont adventurer na magpahinga sa kanilang village. Habang magkasama silang nanananghalian, tinanong ni Rimuro kung saan sila nanggaling at ang dahilan ng kanilang pagpunta sa Jura Forest. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Caval na sila ay mga adventurer mula sa Bluemont Kingdom na ipinadala ng Royal Advisor para imbestigahan ang kinaroroonan ng dragon na si Veldora na nakawala sa walang hanggang bilangguan. Sa hapon naman ay nagkaroon si Rimuro ng pribadong pakikipag-usap kay Shazo dahil naniniwala siya na si Shazo ang babaeng sinabi ng manghuhula na soulmate niya. Ipinaliwanag ni Rimuro kay Shazo na siya ay isang tao na nagmula sa ibang mundo at muling nabuhay sa mundong iyon pagkatapos niyang mamatay dahil sa pagligtas niya sa isang tao. Nang marinig ito, sinabi ni Shazo kay Rimuro na siya ay tao rin mula sa ibang mundo na nasemon sa ibang mundo sa gabi ng Furryworks Festival sa Japan. Dahil dito, nag-alala si Rimuro dahil alam niya na ang isang tao na dumating sa ibang mundo bilang isang resultang summoning ritual ay magkakaroon ng consequence sa anyo ng isang sumpa mula sa great power na nakuha nila. Gayunpaman, dahil ayaw ipaliwanag ni Shazo kung ano ang consequence na iyon ay iginalang na lang ni Rimuro ang desisyon ni Shazo. Nang makita ang kalungkutan sa mukha ni Shazo,
Sinubukan ni Rimuro na aliwin siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng ilang magagandang alaala at tanawin sa Japan gamit ang kanyang special powers. Ilang sandali ay ipinababalik na ni Kaijin si Rimuro sa kanilang village habang si Shizuo naman ay tahimik habang inaalala niya ang nakakatakot na proseso ng summoning ritual na naranasan niya noon. Lumipat ang eksena sa nakaraan upang ihayag ang mga karanasan ni Shizuo noong ginanap ang summoning ritual. Sa dati niyang mundo, si Shizuo o dating pinangalan ng Shizuo Izawa, ay hindi sinasadyang nakilala ang isang demon lord na nagngangalang Leon Cromwell na may fire spirit na nagngangalang Ifrit. Pinag-isa ni Leon ang fire spirit sa kaluluwa ni Shizuo sa isang spirit summoning ceremony at ginamit niya si Shizuo bilang kanyang sandata upang talunin ang bawat kaaway na kanyang kinakaharap. Pagkalipas ng panahon, sa wakas ay nagkaroon si Shizuo ng isang kaibigan sa ibang mundo. Ngunit isang araw, hindi niya sinasadyang atikihin at patayin ang kaibigan dahil sa impluwensya ng fire spirit na kinokontrol ni Leon. Matapos mapagtanto ni Shizuo na pinatay niya ang kanyang kaibigan, nakaramdam siya ng labis na guilt at na-trauma kung kaya't gabi-gabi siyang nananaginip ng masama. Back to the present, mas naging komportable na si Shizuo kay Rimuro dahil naibabahagi na niya ang kanyang mga nararamdaman na matagal na niyang itinago sa kanyang sarili. Sinabi ni Rimuro na maaaring manatili si Shizuo sa village hanggat gusto niya, ngunit tinanggihan ni Shizuo ang alok dahil gusto niyang hanapin ang kinaroroonan ni Leon na siyang nagkulong sa kanya sa mundong ito. At nang ang tatlong Blue Mond Adventurers ay babalik na sa kanilang kaharian, inanyayahan nila si Shizuo na sumama sa kanila ngunit tumanggi ito at bigla na lang itong nakaramdam ng sakit. Tinake-over pala ng fire spirit ang consciousness ni Shizuo hanggang sa siya ay naging isang fire spirit figure at agad na sinira ang ilang mga gusali sa Jura Forest Village. Agad namang hiniling ni Rimuro kay Rigger na ilikas ang mga goblin at direwolf habang siya at ang tatlong Blue Mond Adventurer ay susubukan na labanan ang fire spirit na kumokontrol sa katawan ni Shizuo. Noong una ay nahirapan si Rimuro na talunin ang fire spirit, at nagulat siya na ang kayang water knife attack ay walang epekto. Ngunit pagkatapos malaman na ang kapangyarihan ni Eren ay maaaring makasakit sa fire spirit ay agad na pinakiusapan ni Rimuro si Eren na atikihin siya upang makopya niya ang kapangyarihang iyon. Matapos hilingin ni Rimuro kay Rangan na kunin ang lahat ng mga adventurer ng Blue Mond na nasugatan sa pagsabog ng apoy palayo sa lugar na iyon, sinubukan ni Rimuro na atakehin ang fire spirit ng mag-isa. Kahit na ginamit ng fire spirit ang kapangyarihan ng mga shadow at ikinulong si Rimuro sa extermination magic, makakaligtas pa rin siya dahil mayroon siyang matinding heat resistance ability. Pagkatapos makita ang fire spirit na hindi nakabantay, ginamit ni Rimuro ang pagkakataon upang igapos ang fire spirit at lamunin siya gamit ang power of the predator skills upang ito ay makulong sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ng laban ay matagumpay niyang nailigtas si Shizuo, inalagaan siya ni Rimuro sa pag-asang gagaling ito. Nang magkamalay si Shizuo, humingi siya ng tawad kay Rimuro dahil sinira niya ang village. Pagkatapos ay sinabi ni Shizuo na noon ay nakilala niya ang isang nakamaskara na hero na tumulong sa kanya upang makatakas sa kontrol ni Leon, at bago sila maghiwalay, ibinigay ng hero ang maskara nito sa kanya. Sinimulan ni Shizuo ang pakikipagsapalaran upang labanan ang kasamaan sa mundo hanggang sa nagturo siya sa kaharian ng Ingrasya kung saan naroon ang mga bata na nanggaling sa mundo ng mga tao. Napagtanto ni Shizuo na malapit na siyang mamatay dahil sa sumpa na nakuha niya mula sa spirit summoning ritual, kaya't hiniling niya kay Rimuro na sabihin sa kanya ang tunay nitong pangalan. Sinabi naman ito ni Rimuro nang walang pag-alinlangan. Hinayaan niyang magpahinga si Shizuo sa kanyang katawan at nangako na hahanapin niya si Leon. Sa sumunod na araw, ang mga adventurer ng Blue Mond ay nagpaalam kay Rimuro at nagpasalamat kay Shizuo. Sa ibang lugar naman ay biglang nawala ng malay ang isang orc dahil sa gutom at pagod, kaya bininyagan ng demonyong nagngangalang Galmad ang orc ng pangalang Geld upang ang orc ay mag-transform bilang isang mas malakas na nilalang na kayang mamuno sa Jura Forest. Samantala, sinimulang ayusin ni Kaijin at ng iba pa ang mga nasirang gusali at ipinagpatuloy ang iba pang hindi natapos na mga plano sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa lugar. Sa kabilang banda, ang mga goblin ay nasanay na sa anyong tao ni Rimuro at sinimulan din nilang isali si Rimuro sa iba't ibang pang-araw-araw na gawain. Noong araw na iyon, inutusan ni Rimuro si Rangan na samahan si Gobta at ang iba pang mga goblin na mangangaso upang may taga-protekta sa grupo laban sa mga wild beast.
Sa panahong iyon si Rimuru naman ay pumasok sa kuweba ni Veldora upang magsanay ng bagong skill sa anyo ng Blackfire at sinubukang gamitin ang maskara ni Shizou na kayang magtago ng kanyang makapangyarihang aura. At hanggang dito lang muna tayo para sa part na ito, abangan ang part 2 na i-upload sa susunod na mga araw. Maraming salamat sa pakikinig. Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog, at eto na po ang part 2 ng anime recap na pinamagatang, That Time I Got Reincarnated as a Slime. Di nagtagal, nakatanggap si Rimuru ng emergency signal mula kay Rangan na nagpapahiwatig na nasa panganib ang mga goblin. Agad na sumunod si Rimuru sa kinaroroonan nila at natagpuan ang mga goblin na sugatan sa pag-atake ng 6 na ogre. Matapos pagalingin ang mga nasugatang goblin, sinubukan ni Rimuru na lapitan ang mga ogre upang makipag-ayos upang maiwasan ang walang kabuluhang labanan. Ngunit tumanggi ang leader ng mga ogre na makinig sa kanya dahil inakala nila na si Rimuru ang nagpadala sa mga orc na sumira sa kanilang village. Ito ay dahil si Rimuru ay nakasuot ng parehong maskara na suot ng taong may pakana sa disaster na iyon. Matapos ang isang napakaikling labanan, ipinakita ni Rimuru ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan upang ma-reconsider ng mga ogre ang kanyang offer. Napigilan ang pangalawang labanan matapos may convince ng nakababatang kapatid na babae ng leader ng mga ogre na imbestigahan kung sino talaga ang nagpadala ng mga orc sa kanilang village. Pagkatapos ng pangyayari na ito, humingi ng paumanhin ang mga ogre kay Rimuru at sa mga goblin sa pagiging rude nila sa mga ito. Bago umalis ang mga ogre ay inanyayahan sila ni Rimuru na mag-inuman sa kanyang village habang nagkukwentuhan. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ng mga ogre na ang kanilang village ay inatake ng mga makapangyarihang orc na kontrolado ng isang demonyo na may napakalakas na kapangyarihan. Nang marinig iyon, pinayuhan ni Rimuru ang mga ogre na makipag-form ng alliance sa mga goblin at maging kabilang sa kanyang mga nasasakupan upang magkaroon ang mga ito ng masisilungan. Kinabukasan, pagkatapos ng maraming deliberasyon, nakipagkita ang leader ng mga ogre kay Rimuru at nagpasya na sumama dito hanggang sa magtagumpay sila sa paghihiganti sa mga orc. Matapos marinig ang kanilang sincerity, bininyagan ni Rimuru ang mga ogre na ngayon ay may pangalang Xian, Hakuro, Sawei, Kurob, Shuna at hinirang si Benem-Aro bilang pinuno. Samantala, sa ibang lugar, isang hukbo ng mga orc na may bilang na libo-libo ang nagsimulang dumagsa sa mga hangganan ng Lizardman Kingdom sa lugar ng Lake Sis. Ang mga Royal Guard ng Lizardmen ay agad na pinaalam sa Lizardman King tungkol sa mga orc na patungo sa kanilang teritoryo. Pagkatapos ay inutusan ng Lizardman King ang kanyang anak na nagngangalang Gabiro na imbestigahan ang dahilan ng pagpunta ng hukbo ng orc sa kanilang teritoryo at ma-overcome ang pag-invade ng orc army. Kasabay nito, nakatanggap si Rimuru ng impormasyon mula kay Benem-Aro at Sawei na mayroong isang demonyo na nagngangalang Galmad na pumunta sa kanilang village upang bautismuhan ang mga ogre, ngunit pinalayas ni Benem-Aro ang demonyo. Kaya may posibilidad na ang nasa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito ay ang demonyong si Galmad. Samantala, si Gabiro, na dumating sa gitna ng Jura Forest kasama ang kanyang troops upang ay nagnanais na sakupin ang Jura Forest Village. Ngunit pagkarating ni Gabiro at ng kanyang troops sa village ay madali silang natalo ni Gobta, kaya tumakbo ang mga ito sa takot. Pagkatapos ay ipinadala ni Rimuru si Sawei upang imbestigahan kung ano ang nangyayari sa kaharian ng Lizardmen. Mula sa pagsisiyasat na isinagawa ni Sawei, sa wakas ay nakakuha si Rimuru ng impormasyon na libo-libong orc ang nagmamartya patungo sa teritoryo ng Lizardmen Kingdom. Noong gabing iyon, kung kailan si Rimuru at ang iba ay nagpupulong, ipinaalam ni Sawei na mayroong isang dryad ang gustong makipagkita kay Rimuru. Matapos magpakita ng sinasabing dryad, ipinakilala nito ang kanyang sarili bilang trainee at agad na humingi kay Rimuru ng tulong na talunin ng hukbo ng orc at ang makapangyarihang orc lord na leader ng mga ito. Nang gabing iyon, inutusan ni Rimuru si Sawei na makipagkita sa Lizardman King para paalahanan ito na huwag munang atikihin ang orc army dahil maaaring kopyahin ng orc army ang kanilang pag-atake rito. Sa kabilang banda, nakasalubong ni Gabiro at ng kanyang squad ang isang demon na nagpapanggap bilang clown. Sinubukan ng demon na iyon na sulsulan si Gabiro na e-betray ang Lizardman King o ang sariling nitong ama. Kasabay nito, dumating si Sawei sa kaharian ng mga Lizardman at dinilever ang mensahe mula kay Rimuru. Tinanggap naman nila ito kaya sa ngayon, kesa na umatake, ang mga ito ay nasa defensive positive hanggang sa dumating ang tulong mula kay Rimuru.
Bagamat sa una ay tutol ang mga miyembro ng kaharian ng Lizardmen sa desisyong ito, ngunit matapos nilang makita ang kakayahan ni Saway, nagpasya silang sumunod sa nais nito at nakipag-alay kay Rimuru. Sa kasamaang palad, pagkaalis ni Saway sa kaharian ng Lizardmen, dumating si Gabiro kasama ang kanyang troops at agad na nagsagawa ng coup d'etat sa sarili nitong ama. Matapos itong magtagumpay, naghanda si Gabiro at ang kanyang troops na atikihin ng Orcs army na malapit nang dumating sa kanilang teritoryo. Sa kabilang banda, si Rimuru at ang iba pa ay papunta na sa kaharian ng Lizardmen. Sa daan, nakita ni Rimuru ang anak na babae ng Lizardmen King. Ito ay sugatan mula sa pakikipaglaban sa mga orc na mag-isa. Matapos pagalingin ang prinsesa gamit ang potion, tinanong ni Rimuru ang prinsesa kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga Lizardmen. Sinabi naman ng prinsesa ang ginawang pagtraidor ni Gabiro sa kanilang ama. Pagdinig dito, naging mas determinado si Rimuru tulungan ang Lizardmen King na talunin ang Orc army at maibalik ang trono sa nararapat na tao. Si Gabiro at ang kanyang troops ay nagsimula ng mag-struggle laban sa mga orc dahil napagtanto nila na may abilidad ang mga ito na nakawin ang kanilang pisikal na lakas. Bukod dito, nakita ni Gabiro ang isang higanteng general ng orc na may nakakatakot na aura. Napatunayang tama ang unang hula ni Benem Aro, na ang utak sa likod ng lahat ng pangyayaring ito ay ang demonyong si Galmud na kasalukuyang nagbabantay sa orc army gamit ang isang magic crystal ball mula sa gitna ng Jura Forest. Pinuntahan naman ito ng Dryad at sinadyang patayin, ngunit sa kasamaang palad, nakatakas si Galmud at ang mga nasasakupan nito. Sa wakas ay dumating si Rimuru at ang iba pa sa battlefield at agad nilang sinagip si Gabiro na pagod matapos makipaglaban sa mga higanteng orc. Matapos iligtas ni Nagabta at Ranga si Gabiro, nagsimulang makipaglaban ang mga ogre gamit ang kanilang mga espesyal na kakayahan. Si Benem Aro ay umatake gamit ang kapangyarihan ng Blackfire. Si Hakuro ay umatake gamit ang espada at si Xian naman ay brutal na umatake kaya nagawa nilang bawasan ang hukbo ng orc ng malaking bilang. Nagsimulang mag-transform si Ranga bilang isang Tempest Direwolf upang magamit niya ang Lethal Storm na maaaring wakasan ang orc troops na nakapaligid sa Lizardmen army. Kasabay nito, nagawang iligtas ni Saway ang hari ng Lizardmen at direktang nakipag-contact sa demonyong si Galmud upang ipakita ang pagkatalo ng hukbo ng orc na ipinadala nito. Nagpanik naman agad ito sa pagkatalo dahil maaaring magalit ang Demon Lord sa balita at parusahan siya. Sa takot niya sa maaaring mangyari ay agad na pumunta si Galmud sa battlefield para harapin si Rimuru. Ipinakita niya ang kanyang inis kay Rimuru at sa mga kasama nito habang sinusummon ang Orc Lord na nilikha niya kanina. Si Rimuru naman ay hindi nakaramdam ng kahit katiting na takot. Agad itong lumapit kay Galmud at ipinakita ang kanyang matinding kapangyarihan na labis namang ikinatakot nito. Ang Orc Lord na nagngangalang Geld ay lumitaw sa harap ni Galmud, agad niya itong inutusan na salakayin si Rimuru. Ngunit sa hindi inaasahan, sa halip na salakayin si Rimuru, pinatay ni Geld si Galmud dahil sa gutom. Matapos may consume si Galmud, si Geld ay nag-transform mula sa isang Orc Lord tungo sa isang napakalakas na Orc Disaster. Ang mga pag-atake mula sa mga tropa ni Rimuru ay hindi nakaapekto kay Geld dahil napakabilis nitong makapag-regenerate. Nang makita iyon, sinubukan ni Rimuru na atikihin si Geld gamit ang combination attack mula sa mga skill na meron siya, ngunit pati siya ay hindi niya rin ito masaktan. Sa wakas ay ginamit ni Rimuru ang kanyang Predator skill upang mabiktima ang katawan at lakas ni Geld, kaya dahan-daang nawalan ng kapangyarihan si Geld at natalo. Nang mabiktima ni Rimuru si Geld, nakita ni Rimuru ang alaala nito na nagpakita ng krisis sa kakulangan ng pagkain na napakalubha sa village ng mga orc kaya nangako si Rimuru kay Geld na aalagaan niya ang lahi ng orc at ililigtas ito mula sa gutom. Pagkatapos ng laban ay nagsagawa ng pagpupulong si Rimuru sa lahat ng naroon. Ipinaliwanag niya ang rason bakit ginawa ng orc army ang lahat ng iyon dahil sa tagutom na tumama sa kanilang village, kaya sana ipatawarin din ng mga Lizardmen ang mga orc. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Rimuru ang ideya ng pakikipag-alyansa sa mga Goblin, Ogre, Lizardmen at Orc sa isang grupo sa isang asosasyon na tinatawag na Jura Great Forest Alliance. Pagkatapos, hinirang ng Dryad o Forest Elf na nangangasiwa sa malaking kagubatan ng Jura si Rimuru bilang pinuno ng alyansa. Pagkatapos nito, bininyagan ni Rimuru ang loyal subordinate ni Geld sa ilalim ng pangalang Gerudo at hinirang siya bilang bagong pinuno ng Orc Nation.
Nagtagumpay din si Rimuro sa pagtulong sa Lizardmen King na bawiin ang kanyang trono pagkatapos mabanyagan ni Rimuro ang hari sa pangalang Abiru. Matapos maging hari si Abiru ng mga Lizardmen ulit ay pinatalsik ni Abiru si Gabiro at ang troops nito bilang parusa sa lahat ng pagkakamali na ginawa niya noon. Sa paglipas ng panahon, tinulungan ni Rimuro ang mga orc na muling itayo at mapaunlad ang kanilang village upang maging ligtas sa famine at maging mas maunlad. Pagkalipas ng ilang araw, ang hukbo ng Dwarfgon Kingdom at ang hari ng Gazel ay dumating sa village ni Rimuro matapos nilang makatanggap ng impormasyon tungkol kay Rimuro na tumalo sa orc disaster at nagtayo ng Jura Great Forest Alliance. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, si Gazel na sa una ay nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ni Rimuro, sa wakas ay natanto na si Rimuro ay hindi isang masamang tao. Sa gabi, inanyayahan ni Haring Gazel si Rimuro na magkaroon ng kooperasyon sa pagitan ng Rimuro Village at ng Dwarfgon Kingdom. Matapos isaalang-alang ang ilang bagay, sumang-ayon si Rimuro sa alok at tinawag ang kanilang teritoryo na Jura Tempest Federation kung saan ang village ni Rimuro ang kapitan ng kaharian. Bilang pasasalamat, iniabot ni Haring Gazel si Feste kay Rimuro upang siya ay kunin bilang subordinate dahil si Feste ay may advanced na scientific abilities. Kasabay nito, sina Gabiro at ang kanyang troops ay dumating upang salubungin si Rimuro at balak na sumama sa kanyang mga tauhan. Tinanggap sila ni Rimuro bilang mga tauhan ni Saway pagkatapos niyang mabanyagan sila sa Dragonite Army. Binigyan ni Rimuro ng espesyal na gawain sina Gabiro at Feste na magtanim ng mga halamang gamot sa kuweba ng Veldora at magsagawa ng pananaliksik sa laboratorio na matatagpuan sa kuwebang bato. Sa kabilang banda, nagtipon-tipon ang 4 na demonyo sa isang palasyo matapos nilang masaksihan ang pakikipaglaban ni Rimuro sa orc disaster. Ang 4 na demon lord na nagngangalang Milim, Clayman, Frey, at Carrion ay 4 sa 10 demon lord sa mundong ito. Si Milim na curious sa kapangyarihan ni Rimuro ay pumunta sa Jura Tempest Federation para salubungin siya. Matapos makita ni Rimuro ang pag-uugali ni Milim na napa-childish at madaling ma-distract, hindi siya nakaramdam ng pagkabalisa sa presensya nito at nagsimulang mag-spend ng time si Rimuro kasama ito. Matapos malaman ng mga pinuno ng mga village ng Jura Tempest Federation na si Milim ay isang demon lord, naisip nila na maaaring may dumating na isa pang demon lord sa kanilang village. Samantala, sa Bluemon Kingdom, nakatanggap din si Fuse at ang Bluemon King ng balita tungkol sa pagkapanalo ni Rimuro sa labanan laban sa orc disaster, kaya napagdesisyonan rin ni Fuse na bisitahin ang Rimuro Village. Pagkabalik sa Jura Village of Tempest, nagsimulang maghukay si Rimuro ng impormasyon tungkol sa iba pang mga Demon Lord kay Milim matapos ang envoy ng Demon King Carrion na nagngangalang Pobayo ay dumating sa kanilang village. Aside sa Bluemon Kingdom, narinig din ng isa pang kaharian na nagngangalang Falmes ang balita tungkol sa tagumpay ni Rimuro at ang Jura Kingdom Alliance na binuo ni Rimuro. Ang envoy ng hari ng Falmes, na pinamumunuan ng isang binata na nagngangalang Yum ay dumating din sa village ni Rimuro kasabay ng envoy ng hari ng Bluemond na pinamumunuan ni Fuse. Pagkarating sa nayon ng Jura Tempest, nakilala ni Yum at Fuse si Rimuro at ang iba pang mga pinuno ng village ng Jura Tempest at nagdaos ng isang pagpupulong. Sa pagpupulong, hiniling ni Rimuro kay Yum na sumali sa Jura Tempest Alliance at hiniling niya rin dito na ipalaganap ang impormasyon tungkol sa mabuting hangarin ni Rimuro upang hindi siya ituring ng ibang kaharian na isang banta sa mundo. Si Yum, na nakaunawa sa mga intensyon ni Rimuro, ay sumang-ayon sa kahilingan nito at nagpas siyang matutong makipaglaban mula sa troops ni Rimuro. Sa kabilang banda, ang Demon Lord Clayman ay nakatanggap ng balita na ang pinakamalakas na halimaw na nagngangalang Charybdis ay malapit ng bumangon at inutusan ni Clayman ang kanyang nasasakupan na nagngangalang Tyr na maghanap ng paraan upang makontrol si Charybdis. Matapos niyang malaman na ang envoy ng Demon King Carrion na nagngangalang Pobayo ay nagpaplanong maghiganti kay Rimuro, hinimok niya si Pobayo na kontrolin si Charybdis at gamitin ang kapangyarihan ng halimaw para talunin si Rimuro. Pagkarating ni Tyr at Pobayo sa kuweba kung saan naroon si Charybdis, inutusan ni Tyr si Pobayo na pagsamahin ang kanyang kaluluwa sa kaluluwa ni Charybdis upang muling mabuhay si Charybdis. Kinabukasan, biglang sumulpot sa harap ni Rimuro ang nakababatang kapatid ng Dryad na si Toraya. Nagbigay siya ng balita na ang halimaw ng kalamidad na nagngangalang Charybdis ay bumangon na at ang halimaw na ito ay may balak na salakayin ang Jura Forest.
Nang marinig ang mapanganib na sitwasyon, nagsagawa si Rimuro ng isang pagpupulong sa mga pinuno ng Jura Forest Federation upang bumuo ng isang diskarte sa paglaban sa halimaw na si Charybdis at sa mga Demon Lord na kumokontrol kay Charybdis. Ang labanan sa pagitan ng hukbo ni Rimuro at ng hukbo ng masamang Demon King na kumokontrol kay Charybdis ay nangyari agad sa sumunod na araw. Nahirapan ang hukbo ni Rimuro na talunin ang hukbo ng Demon King at si Charybdis dahil sa lakas ng kalaban. Si Charybdis na may anyo ng Megalodon ay naglabas ng sharp scale attack sa troops ni Rimuro. Sa kabutihang palad, nakayanan ni Rimuro ang pag-atake gamit ang kanyang bagong skill na tinatawag na Gluttony. Matapos matanto ni Rimuro na si Charybdis ay may regeneration ability, hiniling niya sa hukbo ng Dwarf Gun na magsagawa ng tuloy-tuloy na pag-atake upang hadlangan ang patuloy na pag-regenerate ni Charybdis habang sinusuri niya ito. Matapos malaman na si Pobayo ay nasa loob ng katawan ni Charybdis at kinokontrol ang katawan nito, hiniling ni Rimuro kay Milim na sirain si Charybdis at iligtas si Pobayo. Pagkatapos destroy ni Milim si Charybdis, natauhan si Pobayo at humingi ng tawad kay Rimuro para sa pangyayaring ito. Pagkatapos ay ipinaalam niya na isang Demon Lord ang nagudyok sa kanya na buhayin si Charybdis. Pagkatapos noon, biglang sumulpot ang Demon Lord na si Carrion at nagpasalamat kay Rimuro sa pag-aalaga sa kanyang nasasakupan na si Pobayo na nawalan ng kontrol. Kinabukasan, nagpa siya si Rimuro na pumunta sa Ingrassia Kingdom kasama si Ranga para hanapin ang mga disciple ni Shizo matapos niyang maalala ang pangakong ginawa niya noon kay Shizo. Pagkarating sa Ingrassia Kingdom, pumunta si Rimuro sa Freedom Guild Headquarters para makilala ang isa sa mga estudyante ni Shizo na naging Grandmaster na nagngangalang Yuki Kagura. Pagkatapos makipagkita kay Yuki, ipinaalam ni Rimuro kay Yuki ang kanyang intensyon na gusto niyang iligtas ang mga estudyante ni Shizo mula sa Freedom Academy. Sa tulong ni Yuki, itinago ni Rimuro ang kanyang sarili bilang isang guro sa akademya para makalapit siya sa mga estudyante ni Shizo. Kinabukasan ng magtuturo na sana si Rimuro, sinabi ni Yuki kay Rimuro ang tungkol sa isa sa mga estudyante ni Shizo na nagngangalang Hanota Sekiguchi na umalis sa akademya ilang taon na ang nakararaan. Sa silid-aralan, nakilala ni Rimuro ang 5 estudyante ni Shizo na nagngangalang Kenya Misaki, Ryota Sekiguchi, Gail Gibson, Alice Rondo, at Chloe Obert. Dahil maliit at hindi pa rin siya pinapansin ng mga estudyante, nagpa siya si Rimuro na labanan sila, isa-isa. Lahat ng laban ay naipanalo ni Rimuro kaya pinagsabihan niya ang mga ito na makinig na sa kanya dahil siya ay matalik na kaibigan ni Shizo na ipinadala nito upang iligtas sila. Ninanais din ni Rimuro na tulungan sila sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanilang mga kaluluwa sa mga spirit kagaya ng kung paano nakakonekta sa fire spirit na si Ifrit ang kaluluwa ni Shizo. Ito ay upang mapalaya niya ang kanilang mga kaluluwa tulad ng pagpapalaya niya kay Shizo mula sa spirit na si Ifrit para ang mga bata ay hindi magdusa sa mga kahihinatnan ng nakamamatay na sumpa. Matapos mangalap ng impormasyon, sa wakas ay natagpuan ni Rimuro ang isang lugar na tinitirhan ng mga makapangyarihang spirit sa mga gem ng kaharian ng Ingrassia. Pumunta doon si Rimuro kasama si Ranga at 5 mga disciple ni Shizo upang mahanap ang spirits na hinahanap nila. Matapos makapasok sa gusali, ginamit ni Rimuro ang kanyang mental map upang makadaan sa iba't ibang sobrang komplikadong mga silid nang hindi naliligaw. Pagkaraan ng ilang sandali, isang misteryosong boses ang kanilang biglang narinig na sinusubukang makipag-usap sa kanila. Sinabi naman ni Rimuro na gusto lang nilang makakuha ng blessings mula sa mga high-level spirit. Hindi nagtagal, dinala si Rimuro at ang iba pa sa isang silid na tinitirahan ng isang malaking robotic golem. Sa kabutihang palad, madaling natalo ni Rimuro ang robot na golem gamit ang kapangyarihan ng Black Flame. Pagkatapos niyang pagbantaan ang spirit na kumokontrol sa golem na magpapakawala siya ng panibagong Black Flame attack, biglang lumitaw ang spirit at nagpakilalang isa sa mga Demon Lord na nagngangalang Ramires. Habang ang mga bata ay nagpapahinga sa katawan ni Ranga, si Rimuro ay maikling nakipag-usap kay Ramires at sinabi nito sa kanya na ang mga Demon Lord ay dating Great Spirits ngunit sila ay naging Demon Lord pagkatapos ng isang transgression o pagkakamali. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Ramires si Rimuro at ang iba pa na pumunta sa isang silid kung saan maaari silang mag-wish sa isang spirit. Sa pamamagitan ng kahilingan, ang lahat ng mga disciple ay nagkaroon ng relasyon sa iba't ibang spirit batay sa kanilang kapangyarihan. Nakuha ni Gail ang Earth Element Spirit, nakuha ni Alice ang Space Element Spirit, nakuha ni Kenya ang Light Spirit,
nakuha ni Ryota ang Water and Wind Elemental Spirit. At finally, nakakuha naman si Chloe ng isang napaka-rare at powerful fairy spirit sa anyo ng isang babae na may relasyon kay Veldora. Nang mapagtantong isa itong napakalakas na spirit at mahirap kontrolin, sinubukan ni Ramirez na pigilan ang spirit na makapasok sa katawan ni Chloe ngunit huli na siya. Ipinaliwanag ni Ramirez kay Rimuro na ang spirit na iyon ay isang spirit na nagmula sa hinaharap at nakatanggap ng proteksyon mula sa Spirit of Time. Gayunpaman, casual na tumugon si Rimuro basta lang hindi sinasaktan ng spirit si Chloe. Matapos magkaroon ng koneksyon sa spirit, ang mga proteges ni Rimuro ay nagsimulang mamuhay ng normal tulad niya. Gumaan ang loob at masaya si Rimuro na natupad niya ang kanyang pangako kay Shizo na protektahan ang mga estudyante sa Freedom Academy. Bago bumalik si Rimuro sa Jure Tempest, ibinigay niya ang maskara ni Shizo kay Chloe at hiniling kay Yuki na alagaan ang mga bata habang siya ay makikipagsapalaran. Nang bumalik si Rimuro, ang Jure Tempest Village ay mabilis na lumago at naging mas modernong lungsod. Sa kabilang banda, lihim na binabantayan ng pinakamalakas na Demon Lord na kilala bilang si Noir si Rimuro dahil interesado itong maging servant niya. Pakiramdam ni Noir ay tiyak na tatawagin ni Rimuro ang kanyang spirit sa hinaharap dahil ang kanilang kapalaran ay nakatali sa isa't isa. Ito ang katapusan ng unang season. Itinuturo sa atin ng anime na ito na laging unahin ang isang diplomatikong diskarte upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan, sa halip na gumamit ng karahasan na makakasama sa magkabilang panig. Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang That Time I Got Reincarnated as a Slime. Season 2. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Muli siyang nabuhay at naging pinakamalakas na putik. Season 2. Ang That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 ay nagpatuloy sa kwento ni Rimuro, na noong nakaraan ay nagawang iligtas ang mga estudyante ni Shizo at tulungan silang matuklasan ang kapangyarihan ng mga elemento. Noong araw na iyon, nagpaalam si Rimuro sa mga estudyanteng mahal niya dahil kailangan niyang bumalik sa lupain ng Jure Tempest at pamunuan ulit ang lupaing iyon. Matapos mag-teleport sa lupain ng Jure Tempest kasama si Ranga, ang lobo ni Rimuro, na napakatapat, ay mukhang proud dahil ang lupain ng Jure Tempest ay naging isang mas maunlad na lungsod. Pagkatapos nito, ipinadala ni Rimuro sina Rigger at Benem Aro bilang mga kinatawan upang gumawa ng diplomasya sa kaharian ng Eurozania na pinamumunuan ng isang Demon Lord na nagngangalang Carrion. Bago umalis ang mga delegado patungong Eurozania, pinayuhan niya si Benem Aro na iwasan ang conflict at gampanan ng mabuti ang kanilang tungkulin. Pagkatapos nito, naghanda si Rimuro at ang iba pa para salubungin ang pagdating ng delegasyon mula sa kaharian ng Eurozania. Isang marangyang assembly hall at iba't ibang masasarap na pagkain na ginawa ayon sa recipe ni Shuna, isang babaeng ogre na magaling magluto. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang isang delegasyon mula sa Eurozania at nagsimulang magpakilala. Ang unang delegado ay isang gintong ahas na babae na nagngangalang Albes, na isa sa mga high knights ng hari ng Carrion. Ang pangalawang delegado ay ang babaeng puting tigre na nagngangalang Sabia, na mukhang mayabang at ininsulto si Rimuro pagkababa niya sa karwahe. Ikinagalit ito ni Shien, ang babaeng ogre na palaging kasama ni Rimuro at agad itong nilabanan. Gayunpaman, nang naging mas matindi ang labanan, agad na itinigil ni Albes ang laban at sinabing ang panunukso ni Sabia ay para lamang subukan ang kakayahan ng mga kasama ni Rimuro. Nakaramdam siya ng paghanga at inamin na iginagalang niya si Rimuro sa pagbuo ng napakalakas na hukbo at pagtayo ng lupaing kasing laki ng Jure Tempest. Sa gabi, naging masigla ang pagpupulong dahil sa iba't ibang masasarap na pagkain at dekalidad na sake na pagmamay-ari ng Jure Tempest. Iminungkahi ni Albes na magtulungan sila upang ang Eurozania na mayaman sa agrikultura ay payagang magpadala ng kanilang mga ubas bilang raw materials para sa sake at kapalit ng mga ito ay makakatanggap sila ng eksklusibong kontrata sa pag-import ng sake. Ilang araw matapos magdaos ng ilang pagpupulong, bumalik sa kanilang kaharian ang delegasyon ng Eurozania. Bilang resulta ng collaboration na ito, pinahintulutan ang mga mamamayan ng Eurozania na matutunan ang mga pamamaraan ng panday at paghabi ng mga damit. Kinabukasan, bumalik sina Benem Aro at Rigger sa Jure Tempest pagkatapos ng diplomatikong pagbisita sa kaharian ng Eurozania.
Iniulat ni Benem Aro na ang kaharian ng Eurozania ay wala pa ring anumang mga diskarte sa pagtatayo ng arkitektura ngunit may masaganang mapagkukunan ng agrikultura na may magandang kalidad. Pagkatapos ng pagpupulong, humingi ng pahintulot si Benem Aro kay Rimuro na ipaubaya ang lahat ng diplomatikong usapin kay Rieger para mas makapag-focus siya sa pangangalaga sa militar sa Jure Tempest. Nang marinig ang kanyang nais, agad na sumang-ayon si Rimuro sa kanyang mungkahi at ipinaubaya ng buo kay Rieger ang mga usaping diplomatiko. Kinabukasan, pumunta si Rimuro sa Dwarfgon Kingdom upang bumisita pagkatapos nilang hindi makita si Haring Gazel, na namumuno sa kaharian. Umalis siya kasama sina Xian at Shuna at ang dalawang lalaking goblin na palaging nag-escort sa kanya, sina Gobto at Gobzo. Pagkarating sa kaharian ng Dwarfgon, sinalubong si Rimuro ng tauhan ni Haring Gazel na nagngangalang Gorf at agad silang inihatid sa Balconahe upang salubungin si Haring Gazel. Sa pulong, pinuri ng hari si Rimuro at ang lupain ng Jure Tempest sa pagtalo niya sa halimaw nagngangalang Charybdis noong nakaraan. Sinubukan ni Rimuro na magpakumbaba sa pagsabi ng nanalo lamang sila sa labanan dahil sa tulong ng isa sa mga Demon Queen, si Millim. Sa kabilang banda, nagbigay din siya ng regalo kay Haring Gazel sa anyo ng pinakamagandang kalidad ng sake na direktang ginawa ng mga tao ng Jure Tempest. Kinabukasan, nagbigay ng talumpati si Rimuro sa harap ng buong populasyon ng Dwarfgon Kingdom na naglalaman ng mensahe ng pasasalamat na tinulungan siya ng kaharian na mapaunlad ang lupain ng Jure Tempest na inuuna ang pagkakapantay-pantay ng lahi. Sa kabilang banda, si Yum, ang pinuno ng pangkat ng adventurer mula sa Valmoth Kingdom na nakipag-alyansa sa lupain ng Jure Tempest, ay nakilala ang isang dalagang nagngangalang Mirren. Sinabi ni Mirren na gusto niyang sumali sa adventure group ni Yum at magaling daw siyang gumamit ng magic. Hindi agad naniwala si Yum, kaya gusto niyang subukan ang lakas nito sa pamamagitan ng one-on-one na tunggalian. Matapos ang isang medyo maikling labanan, ay nakumbinsi siya sa kakayahan nito at napilitang tanggapin ito sa kanyang grupo. Matapos maging abala sa iba't ibang mga gawaing diplomatiko at pamahalaan, bumalik si Rimuro sa Ingrasya Kingdom upang makita ang kanyang mga estudyante na nagtapos sa huling taon sa akademya. Binigyan din niya ang bawat estudyante ng kumpletong koleksyon ng kanilang paboritong manga. Tulad ng alam natin, siya at lahat ng kanyang mga estudyante ay mga tao na muling nabuhay sa mundo ng isekai, kaya hindi nakakagulat na alam nila ang manga at video game. Sa kabilang banda, bumalik si Yum at ang kanyang adventure group sa lupain ng Jure Tempest upang bisitahin si Rimuro. Ipinakilala niya si Mirren kay Xian, Shuna, Benem Aro, at sa iba pang mga nakatataas sa Jure Tempest. Pagkatapos nito, inanyayahan niya si Mirren na libutin ang lungsod ng Jure Tempest upang makita ang mga nakagawian ng mga residente at ang iba't ibang magagandang arkitektural na gusali. Nang makita ang pag-unlad ng teknolohiya at ang katalinuhan ng mga tao ng Jure Tempest, si Mirren, na talagang isang especially iya para sa masamang demonyong si King Clayman, ay nakaramdam ng takot. Sa kabilang banda, si Rimuro, na nagpapahinga habang umiinom ng beer sa isa sa mga bar sa Ingrasya, ay biglang naalala si Millim dahil matagal na niya itong hindi nakikita. Lingid sa kaalaman ni Rimuro, si Millim ay nahipnotismo at kontrolado na ng masamang Demon Lord, si Clayman. Kasabay nito, nagsimulang magplano ang mga nakatataas sa Valmoth Kingdom na salakayin ang Jure Tempest dahil naisip nila na ang pag-unlad ng teknolohiya ng Jure Tempest ay nakahadlang sa kanilang kalakalan. Ang hari ng Valmoth Kingdom na pinangalanang Edo Maris, at ang kanyang royal advisor na nagngangalang Raisin ay nagsimulang magtipon ng mga troops mula sa mga puwersang militar, mga tagasunod ng banal na simbahan, at 3 knights na mga subordinate ni Raisin. Ang 2 sa 3 knights na ito ay lalaki at nagngangalang Shogu Toguchi at Kyoya Tachibana at ang isa naman ay babae na nagngangalang Hirara Mizutani. Samantala, habang nagpapahinga si Yum kasama si Mirren sa ilalim ng puno ay unti-unting naging malapit ang kanilang relasyon. Unti-unti nahuhulog si Mirren sa kanya at nalilito kung itutuloy ba niya ang pagtulong kay Clayman na isagawa ang kanyang masamang plano o pagtataksilan ito. Naguguluhan din siya dahil hawak pa rin ni Clayman ang puso niya, kaya wala siyang magawa para palayain ang sarili mula sa pagkaalipin nito. Sa kabilang banda, nakakuha si Benem Aro ng impormasyon mula sa kanilang intel na ang mga puwersang militar ng Valmoth Kingdom ay kumikilos patungo sa Jure Tempest. Kasabay nito,
nakatanggap din siya ng impormasyon mula kay Albus na ang kaharian ng Eurozania ay makikipaglaban sa Demon Queen na si Millim na tila kinokontrol ng isang tao mula sa malayo. Samantala, dumating sa Jure Tempest ang tatlong knights na ipinadala ni Raisin, sina Shogo, Kyoya, at Hirara, at nagsimulang lumikha ng kaguluhan. Si Shien at Shuna, na nakakabasa ng isip, ay alam ang kanilang masamang plano at hiniling silang umalis. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga salita ay hindi pinansin na nagresulta sa isang labanan sa pagitan nila. Sa ibang lugar, napilitan si Mirren na isagawa ang utos ni Clayman na lumikha ng magic barrier sa rehiyon ng Jure Tempest upang mabawasan ang magic power ng mga nilalang sa lupaing iyon. In addition, ang mga troops ng Holy Church mula sa Valmoth Kingdom ay dumating din sa mga hangganan ng Jure Tempest at naglabas ng magic barrier na pumutol sa koneksyon ng Jure Tempest sa labas. Si Shuna, na nakakakita ng magic barrier, ay may premonition na may masamang mangyayari sa Jure Tempest. Unti-unting nagsimulang maganap ang plano ni Clayman na pahinain ang lakas ng mga residente ng Jure Tempest kung saan biglang nakaramdam ng sakit sa katawan si Shien at biglang nanghina. Sa kabilang banda, sina Rimuro at Ranga, na aalis na sana sa Ingrasya Kingdom at babalik sa Jure Tempest, ay biglang hindi nakapag-teleport doon dahil sa magic barrier na dating itinayo ng Sacred Church Army. Nag-teleport na lang sina Rimuro at Ranga sa isang kuweba malapit sa kagubatan ng Jure Tempest upang mas mabilis silang makarating sa lungsod ng Jure Tempest. Pagdating doon, nakita ni Rimuro ang isa sa kanyang intel na pinangalan ng Show ata nalaman mula rito na ang lungsod ng Jure Tempest ay sinalakay ng kaharian ng Valmoth. Inutusan ni Rimuro si Gabiro, isang demonyong butiki sa ilalim niya, na bantayan ang hangganan ng Jure Tempest kasama ang kanyang mga troops. Pagkarating niya sa Jure Tempest, nagulat siya sa hitsura ng magic barrier at ang estado ng lungsod ng Jure Tempest, na nawasak na. Hindi nagtagal, nakita ni Rimuro ang laban ni Benem Aro at Yum, na sinusubukang protektahan si Mirren. Nakiusap si Yum kay Rimuro na patawarin si Mirren dahil nalaman niyang naglapag ito ng salamangka sa pamimilit ni Clayman. Sa halip na magmakaawa ay pinakita ni Mirren kay Rimuro ang daan-daang residente ng Jure Tempest na namatay dahil sa mga pag-atake mula sa mga troops ng Valmoth. Nang makitang walang buhay ang kanyang mga tao, nalungkot at nagalit si Rimuro dahil huli na siya para protektahan ang mga ito. Buti na lang at nabawi ni Rimuro ang kanyang huwisyo at hiniling kay Mirren na ipaliwanag ang nangyari sa meeting. Sa pagpupulong na iyon, iniulat ni Mirren na ang mga sagradong troops ng simbahan ay tumulong sa Valmoth Kingdom na salakayin ng Jure Tempest dahil naisip nila na naging banta sa human existence ang pag-unlad ng Jure Forest. Nang marinig ito, humingi ng tulong si Rimuro sa kanilang kalapit na kaharian, ang Blue Moon. Pagkatapos noon, binigyan ni Rimuro ng pagkakataon si Mirren na ipaliwanag kung bakit siya nagcast ng barrier magic. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito, inalipin siya ng Demon Lord na si Clayman at pinaglalaroan siya na parang manika, dahil kaya siya nitong patayin kahit anong oras sa pamamagitan ng pagsira sa puso niya na hawak nito. Nang marinig ni Rimuro ang kanyang paliwanag, nagpasya si Rimuro na panatilihin siya sa bilangguan hanggang sa makahanap siya ng solusyon sa kanyang problema. Pagkatapos ng pulong, napagtanto ni Rimuro na hindi niya nakita sina Shien at Gobzo, kaya tinanong niya si Benem Aro at ang iba pa tungkol sa kanilang kinaroroonan. Napilitan siyang tanggapin na namatay sila sa nakaraang pag-atake ng hukbo ng Valmoth dahil isinakripisyo nila ang kanilang sarili para protektahan ang isang bata at si Gobta. Hindi na napigilan ni Rimuro ang kanyang mga luha at hiniling sa lahat na pabayaan siya. Hindi nagtagal, dumating ang knights mula sa Blue Moon Kingdom sa Jure Tempest, at sinabi sa kanya ng babaeng knight na nagngangalang Eren na may narinig siyang ritual na kayang magpabalik ng buhay. Nang marinig ito, hiniling ni Rimuro kay Eren na ipaliwanag ito dahil umaasa siyang mailigtas niya ang mga namatay na tao ng Jure Tempest. Matapos marinig ang paliwanag ni Eren tungkol sa Demon Queen na si Millim na nagawang buhayin ang isang dragon na dati niyang matalik na kaibigan, mas determinado si Rimuro na maging isang Demon Lord at buhayin ang mga tao ng Jure Tempest. Pagkatapos nito, hinarap ni Rimuro si Mirren at nagpasya na parusahan niya ito ng parusang kamatayan para sa lahat ng kanyang mga aksyon na naglagay sa mga tao ng Jure Tempest sa panganib. Gayunpaman, hindi niya talaga ito pinatay. Pinalitan lamang ni Rimuro ng bagong puso ang artipisyal na puso sa kanyang katawan. Matapos mabuhay muli ni Mirren,
Pinasalamatan niya si Rimuro sa kanyang kabutihang loob at sa pagpapatawad sa kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos nito, sinabi ni Rimuro kay Yume ang tungkol sa kanyang planong patayin ang buong hukbo ng Valmoth, kasama si Haring Valmoth, upang siya ay maging Demon Lord. Kaya, gusto niyang si Yume ang susunod na hari na mamuno sa bagong Valmoth Kingdom. Humihingi din siya ng tulong kay Mejuran upang tulungan siyang isagawa ang ritual ng Edo Tensai upang mabuhay niya ulit ang mga tao ng Jure Tempest. Sa isang pagpupulong, inihayag ni Rimuro na susubukan niyang maging isang Demon Lord upang maisagawa niya ang ritual ng Edo Tensai upang buhayin ang mga naninirahan sa Jure Tempest. Ipinaliwanag din niya na siya ay talagang isang tao mula sa ibang mundo na muling nabuhay sa anyong putik. Gayunpaman, itinuring na niya ang lahat ng mga nilalang sa Jure Tempest na parang sarili niyang pamilya. Matapos maging Demon Lord si Rimuro, plano niyang lumikha ng mapayapang mundo kung saan magkakasamang mabuhay ang mga tao at iba pang lahi. Susunod, sinimulan nilang talakayin ang diskarte upang harapin ang hukbo ng Valmoth Kingdom at ang banal na simbahan at kung paano madaig ang magic barrier sa kalangitan ng Jure Tempest. Inutusan ni Rimuro ang kanyang mga kasamahan na sirain ang mga tool sa paligid ng lungsod ng Jure Tempest, kung saan ang mga tool ay sinadyang inilagay ng kaaway upang lumikha ng magic barrier. Sisirain ni Benem Aro ang mga tool sa east, habang sisirain ni Hakuro, Rigger, at ng mga goblins ang mga tool sa west area. Ang stealth troops ni Gabiro ang bahala sa southern area, habang ang Jure Tempest Intel ay ede-deploy para pangalagaan ang northern area. Sina Shuna at Murin ay espesyal na itinalaga upang lumikha ng mahika na maaaring magprotekta sa mga residente ng Jure Tempest. Si Eren at ang Blue Moon Kingdom Knights ay naatasan din na bantayan silang dalawa ni Yume. Di nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang isagawa ng mga kasamahan ni Rimuro ang kani-kanilang tungkulin. Si Benem Aro, gamit ang kanyang makapangyarihang magic sword, ay madaling natalo ang kalaban at sirain ang mga magic tool na humaharang sa silangang lugar. Ang hukbo ni Gabiro ay naglunsad ng isang pag-atake mula sa langit upang talunin nila ang kalaban at sirain ang magic barrier device ng sabay. Nagawa rin ng Jure Tempest Intelligence Squad, na kilala na napakahusay sa pakikipaglaban, na patayin ang lahat ng kaaway sa pamamagitan ng lightning-fast movements. Samantala, si Hakuro at ang Goblin Army ay lalaban sa mga Human Knight na ipinadala ni Raizen kanina. Habang minamaliit ng tatlong knight ang hukbo ni Rimuro, naging mayabang sila at madaling tinalo ni Hakuro at ng iba pa. Nang papatayin na ni Geld si Shogo, biglang sumulpot si Raizen at iniligtas siya, kaya nakatakas sila. Matapos talunin ang lahat ng barrier magic tool ng kalaban, agad na gumawa sina Shuna at Murin ng bagong proteksyon portal upang hindi na maulit ang insidente. Ngayon na ang oras para ipakita ni Rimuro ang kanyang tunay na lakas at patayin ang buong hukbo ng Valmoth Kingdom at ang hukbo ng banal na simbahan ng walang awa. Gumamit siya ng isang galaw na tinatawag na Mech-Ido na maaaring pumatay sa sinumang gamit ang liwanag mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ng matagumpay na pagpatay sa mga troops ng kalaban, si Rimuro ay sinipsip ang lahat ng kaluluwa ng mga pinatay niya na tao upang siya ay magsimulang mag-transform sa isang Demon Lord. Matapos ang laban ay nakaramdam siya ng antok kaya tinawag niya si Ranga para dalhin siya sa mas ligtas na lugar. Bago iyon, tinawag niya ang isang demonyo na nagngangalang Kuro upang hanapin ang isang taong nagpapanggap na patay sa mga kaaway at dinala ang taong iyon sa harap niya. Pagkatapos noon, natapos na ang pagbabagong anyo ni Rimuro bilang isang Demon Lord, at ngayon ay kinilala siya ng mga tao at iba pang mga nilalang bilang bagong Demon Lord. Katapos noon, natapos na ang pagbabagong anyo ni Rimuro bilang isang Demon Lord, at ngayon ay kinilala siya ng mga tao at iba pang mga nilalang bilang bagong Demon Lord. Sa kabilang banda, nagawang mahanap ni Kuro si Raizen, na nagkukunwaring patay sa katawan ni Shogo, at hinamon ni Raizen si Kuro nang hindi napagtanto na ito pala ay isang demonyo. Sa huli, madaling naiwasan ni Kuro ang mga pag-atake ni Raizen at agad siyang natomba sa isang hit. Samantala, pagkatapos maging Demon Lord si Rimuro, sinimulan niyang gawin ang ritual ng Edo Tensai para buhayin ang mga patay.
Tinutulungan din siya ni Kuro sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng magic power na mayroon siya at ang kaluluwa ng Demon Army upang magkaroon siya ng sapat na kapangyarihan para buhayin ang mga residente ng Jura Tempest. Ang proseso ng Edo Tensei ay masasabing tumakbo ng maayos, at lahat ng mga residente ng Jura Place na namatay ay matagumpay na nabuhay muli. Pagkalipas ng ilang araw, nabalitaan ni Rimuro na sinalakay ni Millim ang Eurozania, kaya humingi ng tulong sa kanya si Haring Carrion upang ang mga naninirahan sa Eurozania ay payagang sumilong sa Jura Tempest. Dagdag pa rito, humingi rin ng tulong si King Carrion kay Rimuro para matulungan sila ng kanyang mga troops na talunin si Millim, na tila lumakas lalo na parang may magic power na kumokontrol sa kanya. Habang nagpapahinga si Rimuro kasama si Ranga, nagpasya siyang gawing subordinate niya si Kuro at binigyan ito ng bagong pangalan bilang Diablo. Pagkatapos noon, nakuha niya ang balita na matagumpay na nabuksan ang walang hanggang kulungan ni Veldora, kaya agad na sumugod si Rimuro sa kuwebang bato upang mailabas si Veldora. Nag-transform si Veldora bilang isang malaki at matipunong lalaki na nagtataglay ng pambihirang lakas matapos maging isang Demon Lord si Rimuro. Saktong pagpapakilala niya kay Veldora sa kanyang mga kasama, isang duwende ng gubat ang lumitaw at lumuhad sa harapan ni Veldora habang inilalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Matapos malaman na ang matipunong lalaki sa harap nila ay ang dragon na si Veldora, ang buong populasyon ng Jura Tempest ay lumuhad at nagbigay galang sa kanya. Pagkatapos nito, ipinagdiwang din ni Rimuro at ng mga residente ng Jura Tempest ang paglaya ng dragon na si Veldora mula sa walang hanggang bilangguan. Sa susunod na pagpupulong, ipinakilala ni Rimuro si Diablo bilang kanyang personal na sekretarya upang tulungan si Shien. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa lahat na ang susunod nilang plano ay talunin si Clayman, na sumalakay sa kaharian ng Eurozania sa pamamagitan ng pagkontrol kay Millim. Inutusan ni Rimuro si Rigger na bantayan ang natitirang mga hukbo ng banal na simbahan sa kanluran habang si Shien at Yum ay itinalaga na mag-interrogate kay Haring Edomaris. Sa kalagitnaan ng pulong, si Haring Gazel at ang kanyang hukbo ay pumunta sa Jura Tempest upang batiin si Rimuro sa pagiging isang Demon Lord. Bukod kay Haring Gazel, mayroon din siyang panauhin mula sa kinatawan ng kaharian ng duwende na nagngangalang Elalad, na siyang ama ni Eren. Sa kabilang banda, ang isa sa mga protoge ni Rimuro, si Yuki, ay tila nakipagtulungan sa isang dating Demon Lord na nagngangalang Kozarim at isang clown na nagngangalang Laplas upang salakayin ang mga troops ng kanlurang banal na simbahan. Gayunpaman, ang kanilang pag-atake ay napigilan ng isang vampira na tinuturing na embodiment ng isang Demon Lord na nagngangalang Valentine. Matapos mabigo ang kanilang plano, binalak ni Kozarim na magdaos ng isang Demon Lord party na karaniwang tinutukoy bilang Walpurgis na makakatulong sa kanila na malayang makalusot sa kanlurang banal na simbahan. Balik sa Jura Tempest, nakipagkita si Rimuro sa mga hari o kinatawan mula sa iba't ibang kaharian, tulad ni King Gazel mula sa Dwarfgun Kingdom, King Elalad mula sa Elf Kingdom, at King Fuse mula sa Blue Moon Kingdom, at Yum bilang mga kinatawan ng Valmoth Kingdom. Nang lumitaw si Veldora at nagpakilala sa kanilang harapan, mukhang nagulat si King Gazel at King Fuse. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Rimuro ang pagpupulong sa pamamagitan ng pag-inform sa kanila na nakaharap na niya dati si Hanata Sakaguchi mula sa banal na simbahan sa kanluran. Nang marinig iyon, ipinaalam ni Haring Gazel kay Rimuro na ang posibilidad ng pag-atake ni Hanata ay dahil sa mga turo ng banal na simbahan sa kanluran, na itinuturing na banta sa sangkatauhan ang mga halimaw. Pagkatapos noon, binalak ni Rimuro na gamitin si Veldora para bumuo ng magandang relasyon sa mga karatig bansa, at agad naman itong pumayag. Di nagtagal, ang isa sa mga Demon Queen na nagngangalang Ramiri ay dumating at sinabihan si Rimuro na malapit nang magkaroon ng pulong ng Walpurgis. Ipinaliwanag niya dito na ang Walpurgis ay isang pagtitipon at tea party para sa mga demonyo sa buong mundo. Ang Demon Lord na nag-propose ng Walpurgis sa pagkakataong ito ay ang alyansa ni Clayman na binubuo ni na Clayman, Millim, at Frey, isa pang Demon Queen tulad ni Millim. Sa pulong na ito ng Walpurgis, iminungkahi ni Clayman ang paksa ng pagwasak ng Jura Tempest at ang mga chismis tungkol sa pagpatay ni Rimuro kay Mirren. Nang marinig iyon, sinabi ni Rimuro kay Ramiri na ang utak sa likod ng lahat ng kaguluhang ito ay si Clayman habang ibinunyag na si Mirren ay buhay pa. Nang marinig na inosente si Rimuro, nangako si Ramiri na susuportahan niya ito mamaya sa pulong ng Walpurgis. Sa pagpupulong,
inutusan ni Rimuro sina Diablo at Yum na kunin si Haring Edomaris bilang mga bilanggo upang mas madali para sa kanila na kontrolin ang Valmoth Kingdom. Hindi nagtagal, dumating ang spy squad ni Jure Tempest at ipinaalam kay Rimuro ang isang napakalakas na mandirigma sa mga troops ni Clayman na pinangalan ng Yamza. Nang marinig ito, kinailangan agad ni Rimuro na makahanap ng solusyon upang matulungan ang Urozani Kingdom na talunin ang mga troops ni Clayman sa ibang mga lugar. Nadama ni Rimuro na nilayon ni Clayman na patayin ang mga naninirahan sa kaharian ng Urozania upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan bilang pinakamalakas na Demon Lord. Kinabukasan, inihayag ni Rimuro na gagamitin niya ang kapangyarihan ng teleportasyon upang ang buong hukbo ng Jure Tempest ay makarating sa Urozania sa tamang oras. Kalaunan ng gabing iyon, nagsagawa ng pulong si Rimuro kasama ang mga nakatataas ng Jure Tempest upang talakayin ang pulong ng Walpurgis. Sa pulong na iyon, pumayag siyang dalhin sina Xian at Rangga upang samahan siya. Lumipat ang eksena sa isang lungsod na tinatawag na Dragon City, na kasalukuyang teritoryo ni Millim at pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Midray. Nang gabing iyon ay labis na nagalit si Midray sa mga troops ni Clayman at Yamza, na inaabuso sila. Nakatuon kay Midray at sa 30,000 troops na kanyang dinala ang halos kalahati ng supply ng pagkain ng hukbong Midray. Maging si Yamza ay biglang nilaslas ang kanang kamay ng subordinate ni Midray na nagngangalang Hermes dahil lang sa may mali itong nasabi. Sa kabutihang palad, pagkaalis ni Yamza dala ang mga natitirang supply ng pagkain, napagaling ni Midray ang kamay ni Hermes gamit ang kanyang healing powers. Bumalik ang eksena kay Rimuro na nakakuha ng ideya na ilipat ang mga refugee ng Urozania sa isang mas ligtas na lugar na malayo sa lugar ng labanan. Kinabukasan, ipinadala ni Rimuro ang pinagsamang puwersa ng Jure Tempest at Urozania, na binubuo ng hukbong Lycan, hukbong Goblin na pinamumunuan ni Gobta, hukbong Ogre na pinamumunuan ni Benem Aro, hukbong Hobgoblin, hukbong Orc, hukbong Dragonite na pinamumunuan ni Gabiro at 20,000 iba pang mga sundalo. Samantala, si Xian at ang mga Edo Tensai ay itinalaga upang bantayan ang Jure Tempest at isecure ang mga boundary nito. Matapos magbigay ng ilang mga motivational exclamations, ipinadala ni Rimuro ang buong puwersa sa Urozania gamit ang teleportation magic. Pagkatapos, binalita ni Benem Aro kay Rimuro na ang kanilang mga troops ay dumating na sa Urozania at handa ng lumaban. Nang marinig iyon, agad na ipinadala ni Rimuro sina Shuna, Hakuro, at mga especially iyan ng Jure Tempest upang salakayin ang kastilyo ni Clayman na umalis para sa digmaan mamaya. Noong gabing iyon, nagsimula ang digmaan sa pagitan ng pinagsamang puwersa ng Jure Tempest laban sa mga troops ni Clayman. Nagmamasid si Benem Aro mula sa tuktok ng bangin matapos makita na ang bahagi ng hukbo ni Clayman ay nahulog na sa bitag na kanilang inihanda. Matapos mahulog ang buong hukbo ni Clayman sa bitag, ang hukbo ni Geld na nakasuot ng buong armor ay nagsimulang patayin sila ng walang awa. Sinundan ng hukbo ng Dragonite na umatake mula sa himpapawid at ang hukbo ng Goblin na umatake mula sa magkabilang panig, kaya't ang hukbo ni Clayman ay walang pagkakataon na makatakas. Pagkatapos noon, inutusan ni Benem Aro sina Albus at Sabia na salakayin ang pinuno ng kalaban, na walang iba kundi si Midray. Sa kabilang banda, si Yamza, na napagtanto na ang hukbo ni Clayman ay natalo, ay naglalayong tumakas. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakbay, agad na inatake ni Albus si Yamza at ang iba pang pinuno ng hukbong Clayman gamit ang iba't ibang atake ng kanyang espada. Sa ibang lugar, nakipaglaban din sina Sabia at Gabiru kina Midray at Hermes ng buong lakas. Ang kanilang lakas ay nagmula sa kanilang genetic na lahi, na nagmula sa lahi ng tao at dragon. Lumipat ang eksena sa matinding pakikipaglaban ni Albus at Yamza. Bagamat ginagamit ni Yamza ang kapangyarihan na maaaring lumikha ng kambal na may parehong kapangyarihan tulad niya, madaling nadaig yun ni Albus pagkatapos niyang mag-transform sa Snake Stealth mode na pinipilit siyang sumuko. Gayunpaman, nang si Yamza ay malapit ng sumuko, si Clayman, na may mahiwagang kapangyarihan ng isang marionette, ay pinilit siyang kumain ng isang mahiwagang perlas na magpapabago sa kanya bilang isang halimaw. Sa kabutihang palad, si Benem Aro, na nakakaalam nito, ay agad na tumulong kay Albus upang patayin ang halimaw gamit ang kapangyarihan ng Hellfire. Nakakagulat na kaya palang matalo ni Benem Aro ang napakalaking halimaw sa maikling panahon gamit ang kanyang kakayahan sa espada.
Tinulungan din niya si Sabian na madaig si Midray, hindi sa pakikipaglaban kundi sa pamamagitan ng pakikipagpayapaan. Nagkakilala na pala sila bilang mga subordinate ni Millim at Rimuro. Matapos ang isang medyo mahabang labanan, ang pinagsamang puwersa ng Jure Tempest at Eurzania sa wakas ay nagawang talunin ang hukbo ni Claymon sa isang landslide. Samantala, naghanda si Rimuro na pumunta sa pulong ng Walpurgis sa pamamagitan ng pagtatanong kay Ram Iris para sa mga pangalan ng mga Demon Lord. Ipinaalam ni Ram Iris na sa pagpupulong mamaya, ang dadalo na Demon Lords ay kasama sina Millim, Frey, Claymon, Carrion, Leon Cromwell, Dagruel, Guy Crimson, Nino, at ang Vampire Demon Queen na nagngangalang Valentine. Matapos kabisaduhin ang lahat ng pangalan ng demonyong hari at reyna, sumama si Rimuro kina Shian at Rangam matapos makilala ang mensahero ni Guy, si Misery. Kasabay nito, pumunta rin si Hakuro at ang iba pa sa kastilyo ni Claymon para isagawa ang plano nilang pagwasak dito. Sa daan, nakilala ni Shuna ang isang undead na nilalang na nagngangalang Adelman, na nakulong sa lupain ng kamatayan dahil sa isang sumpa mula sa demonyong si Haring Kozarim. Nang marinig iyon, tinulungan ni Shuna si Adelman na makalaya mula sa sumpa gamit ang banal na kapangyarihang mahika na kinokontrol niya. Bilang pasasalamat, balak niyang samahan ito bilang tagasunod ng Panginoong pinaglilingkuran niya at tulungan silang sirain ang kastilyo ni Claymon. Sa kabilang banda, dumating sina Rimuro at Ram Iris sa pulong ng Walpurgis at nakilala ang isa pang Demon Lord na mukhang napakalakas. Ang huling Demon Lord na dumating ay sina Claymon at Millim, na ikinainis ni Rimuro dahil tinatrato nito si Millim na parang isang alipin. Napagtanto ni Rimuro na si Millim ay kinokontrol ni Claymon gamit ang magic na ginamit niya kay Mirren, isang marionette magic. Bilang karagdagan, nakilala ni Rimuro si Millim ilang taon na ang nakalilipas at naging kaibigan niya ito, kaya kumbinsido siya na hindi nito magawang atikihin ang Eurzania ng ganoon lang. Nang nagsimula ang Walpurgis meeting, si Claymon ay nagpatuloy sa pag-corner kay Rimuro sa pagsasabing pinatay niya ang nasasakupan ni Claymon, si Mirren, at sinira ang Valmoth Kingdom. Sinubukan ni Rimuro na labanan ang lahat ng kanyang mga akusasyon sa pamamagitan ng pagturo na ginamit ni Claymon sina Mirren at Yamza para sa kanyang sariling mga interes. Gayunpaman, dahil sa patuloy na pag-iwas ni Claymon, agad na binasag ni Rimuro ang mesa at sinabing gumamit ito ng ilang mahika upang kontrolin ang ibang tao upang maisakatuparan ang kanyang masamang plano. Ang debate sa pagitan nina Claymon at Rimuro ay umiinit ng husto. Pagkatapos, hindi na iwasan ang laban nina Rimuro at Shian laban kina Claymon at Millim. Si Shian at ang mga tauhan ni Ram Iris ay lalaban kay Claymon habang si Rimuro ay susubukan na palayain si Millim mula sa mind control magic. Nang si Rimuro ay malapit ng madurog ng napakalaking kapangyarihan ni Millim, nagpakita si Veldora upang protektahan at tulungan siya. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Veldora na si Millim ay hindi talaga kontrolado ng sinuman, iniwan niya si Veldora upang tulungan si Shian na talunin si Claymon. Nang ma-corner si Claymon, sinubukan niyang tawagin sina Frey at Millim para tulungan siyang patayin si Rimuro. Gayunpaman, lumabas na hindi sila kailanman nakontrol ni Claymon, kaya tinanggihan ni Millim ang kanyang mga utos. Matapos maslash ni Shian ang katawan ni Claymon at talunin siya, pinuri agad ni Guy ang kakayahan ni Rimuro at ang kanyang mga tropa. Gayunpaman, tulad ng nangyari, maaari pa ring bumalik si Claymon na may taglay na mas higit na lakas, kaya kinailangan siyang harapin ni Rimuro. Ginagamit din niya ang magic power barrier na natutunan niya kay Guy para tapusin si Claymon at agad nawasakin ang buhay nito gamit ang slime power na kayang sumipsip ng kapangyarihan ng kaaway. Bago tuluyang nabura si Claymon, tinanong siya ni Rimuro kung sino ang tunay na utak na tumulong sa kanya sa lahat ng oras na ito. Si Claymon, na halos mamatay, ay sumigaw ng tulong sa Demon Lord na si Kozarim upang tulungan siya, ngunit walang nagligtas sa kanya. Pagkatapos noon, nagpa siya si Guy, bilang pinuno ng pulong ng Walpurgis, na parangalan si Rimuro upang pangalanan ang Demon King Association. Iminungkahi ni Rimuro na tawagin itong October Agrim. Kinabukasan pagka-uwi ni Rimuro mula sa Walpurgis meeting, ipinagdiwang siya ng buong populasyon ng Jure Tempest dahil sa pagsali sa October Agrim Demon Lord Association. Ipinagdiriwang din nila ang kanilang tagumpay sa pagtalo sa masamang demonyong si Claymon. At iyon ang pagtatapos ng That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2.